Magandang araw po muli mga kabispan. Dagdag kaalaman lang po para sa mga nag-aalaga ng Africanito. Mga basic information lang po. Hindi po ito perfecto. Pero sinisiguro ko lang po na ito ay totoo. Ang una-una po, pan preparation din, dapat siyempre walang ibang isda doon, kahit po tilapia, yung datnan niya ron. Ang tilapia po, kung malaki at gutom, kakainin po niya yung maliliit na hito pagka po gutom ang tilapia. So, kailangan din po walang ibang isda. Lalong-lalo na po na hindi dapat na merong ibang hito doon o kaya bulig o kaya yung biya. Highly carnivorous po itong mga ito. Kaya make sure po na malinis po yung inyong fish pond. Kung kayo po ay magpapataba, ang kailangan po ng hito ay organic fertilizer. Pwede po ang dumi ng baboy, dumi ng manok. Kasi po, bentahe po ang organic fertilizer kasi ang tumutubo po sa organic fertilizer ay zooplankton. Since ang African hito po o lahat po ng hito ay carnivorous, mas gusto po nila ay karne. So ang tumutubo po sa organic fertilizer ay zooplankton, which is ang termino nga po doon ay animals. So karne po siya, literally karne po. Mas gusto po ng hito ang karne. So, kung mag-apply po kayo ng pataba para sa hito, organic fertilizer po. Dumi ng manok o dumi ng baboy, siguraduhin nyo lang na hindi siya bagong labas sa puwit ng manok. Kaya, siyempre, kung kayang patuyuin muna, magtagal na muna yung dumi bago nyo naman po i-apply. Makakalason naman po yung pagka yun bagong dumi lang, bago lang. Kailangan po nagtagal naman siya. At ang pag-a-apply po, hindi nyo kailangang i-broadcast yung fertilizer. Hayaan nyo na lang po siyang nakasako, yung dumi ng manok o yung dumi ng, although yung dumi po kasi ng baboy ay kasi literally kumpara feeds pa rin yun kung ang kinakain ng baboy ay feeds. So pwede pa rin kainin yun ng hito. So, pero wag po yung sariwa. So ganun po. Ngayon is pag-i-stock po ng fingerlings, ganun din po dapat 2 days before, at least 2 days before, lagyan nyo na ng pataba yung fish pond nyo bago dumating yung fingerlings. May pagkain na dapat doon yung isda, yung hito, para anytime yung gustong kumain, andun siya, may pagkain na. At dapat po ang ilalagay po ninyo doon na fingerlings ay dapat iisa ang size. Hanggat maaari po, iisa ang size. Pero wag po kayong maniniwala doon sa mga hatchery farmers, operators na kung sasabihin nila na i-grade na nila ito o na-sort na nila ito at wala na po yung natanggal na po nila yung malalaki, yung tinatawag nating shooter, o fast grower. Kung natanggal po nila yon, wag po kayong maniniwala na wala na pong lalabas doon na malalaki.
meron pa rin kung lalabas na shooter kahit kung nakailang grade na sila dyan o ilang sorting na nila dyan. Alam niyo po ang hito, in 48 hours ay may lumalabas po dyan, dumodoble ang size niya. I-grade nyo siya ngayon, mabilan lang kayo ng ilang araw, meron na naman po. So hindi po totoo na pag ibinenta sa inyo yung hito ay tinanggal nila yung malalaki, wala nang lalabas na malaki. Hindi po totoo yun. May lalabas pa rin pong malalaki doon sa inyong mga hito. So hindi po natin kayang i-prevent yung shooter sa ngayon. Ewan ko lang kung may nag-aaral na o nagkaroon ng mga selection process para ma-improve yung sizing ng African hito. Kasi po lahat ng hito may lumalabas na yung fast grower o yung tatawag na shooter. Ang ginagawa po ng iba ay overstocking ng meron pong nag 50%. Ganito po kasi muna ang stocking density po ng African catfish na ibinibigay namin ay 15 pieces per square meter. Hindi ang African catfish po kasi ay hindi siya masyado sa lalim ng tubig. Ang concern po niya yung luwang, hindi po yung taas ng tubig. Kaya lang ang kalaban nga pagka mababaw ay yung ibon at saka yung init ng araw. Maaari po nilang ikapigsala yun. So kailangan po pwede naman po siyang malalim din, pero wag nang malalim basta sigurado lang kayo na hindi na kayang abutin ng ibon at di sa mamatay sa init. O pwede na po yun. Hindi nyo po kailangan magpatubig. Sayang po lang ang tubig. Hindi po siya masyadong sa malalim. Although pwede, hindi naman po binabawal. Pero sayang po ipatubig nyo kung gataasan nyo ng tubig. Tapos lang. Hindi, ang ginagawa po ng iba, mabalik po tayo sa pag-stocking. Ang ginagawa po ng iba doon ay 100% ang ginagawa nila ang stocking. So kung halimbawa meron silang 1,000 square meter, so 15,000 ang kakarga nila. Yung iba gagawing 30. So na-advance nila yung mortality. Kaya yung mortality allowance nila ay 100%. Ganun po ang ginagawa ng iba. Yung iba naman po, ang ginagawa ay nagkakaroon sila ng weekly na kumbaga sinesane nila, hinahatakan nila yung kanilang mga fish pond ng sabi nung mga buyer namin ay 2 weeks yata. After 2 weeks grade uli nila, hatakin nila, alisin nila yung malaki, another week uli. Yun, ganun daw ang ginagawa nila, pero stressful po yun maaari pong mas marami rin namang mamatay kaysa doon sa kainin ng shooter. Baka mas marami nang mamatay sa kaahatak. Hindi po ina-advise din yun. Ang importante po kasi sa hito, wag mong pababayaang ang importante po pala sa hito, kailangan lagi siyang busog pagkain para yung tendency na kainin niya yung kapwa niya
ay maliit. So kailangan po niya lagi siyang busog. Lalo naman pong hindi pwede na siya ay gutumin. Automatic po kakainin niya yung mas maliit sa kanya basta't kasya sa kanyang bibig. Ang hito po pag kumain, hindi na po niya yan ninunguya. Makita niyo sa loob ng tiyan ng kapwa hito, ando na yun, buo yung hito sa loob. So kailangan po lagi siyang busog. At syempre takot po yan sa ginaw. Medyo pagkataglamig po yan ay may laging pinupunggus. So yung iba naman ang sasabihin ay lagyan daw ng asin yung fish pan. Hindi po totoo yun, magastos po kasi may certain amount ng asin sa bawat litro ng tubig. Wala na pong kondon. Pero may gamot pong nabibili. Hindi ko lang alam kung ano yung gamot na noong araw pa kasi may practice dito na yun, may gamot na panghito para sa fungus ng hito. Sa pagpapakain din po ganun sa hito, at least sa 3 times din po kumain ng commercial feeds. Pero kung mayroon po kayong mga kakilala na may mga poultry o piggery, baka may mga pag may namatay silang manok o kaya baboy, hingin nyo po, wala naman pong problema doon. Hingin nyo po yung manok o yung baboy, itsa nyo na lang po doon. Kung baboy po siya, lagyan nyo lang po ng para kainin po nila agad, sugatan nyo lang po para lumabas yung laman. Sugat lang po. Pwede naman biyakin. Pwede naman. Wag lang buo na itsa nyo doon. Lagyan nyo ng biyak para po mas madali nilang makain. Ganun po ang sa hito. Ito pong sinasabi ko ngayon na ito ay napanood ko lang po sa basa ko lang po sa group yung mga tanong, kaya ko lang po ito di-discuss dito. So pag po siguro uli may nabasa ako doon, i-post ko na lang uli dito sa page na to. Salamat po muli at magandang araw po sa inyo lahat. Next time, kung ano po, tanong niyo po kung anong mga gusto nyong ganyan topic at basta tungkol po sa hito at saka sa tilapia, baka po makatulong ako sa pag-alaga nyo ng isda. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.